Per announcement ng DBM, first and second tranche will be implemented in 2025. Back pay ng 2024 increase ay matatanggap sa 2025 kasabay ng second tranche. So isa po ito sa mga common na natatanggap po natin yung mga tanong at komento na pagsabayin daw yung implementation ng first and second tranche ayon sa DBM. Totoo naman talaga na nabanggit po ito ng DBM, pero dapat po nating tingnan kung kailan nangyari yon. Mayroon na bang executive order nang sinabi yon ng DBM? Ito po ay post ng GMA News. August 2 sinabi yan ng DBM, yung 2-in-1 pay hike starting January 2025. Pero 12:46 ng August 2, posted yan ng GMA News. Ibig sabihin by that time ay hindi pa po available ang executive order ng salary increase, Executive Order number 64. Kasi nga kumalat po yung kopya ng EO 64 gabi na ng August 2. Tapos naging official siya kasi naging available sa Official Gazette of the Philippines kinabukasan, August 3. So nung binanggit ng DBM yung 2-in-1 pay hike sa 2025, that time ay wala pang executive order. That time, hindi pa natin alam kung kailan lalabas yung executive order para sa salary increase na ipinangako ng Marcos administration. So, possible talaga by that time na mangyayari sa 2025 yung buong implementation ng first and second tranches ng increase. Pero after po nung lumabas ito pong executive order, ang binanggit na po ng DBM ay ni Secretary Mina ay may order siya sa concerned offices ng DBM na bilisan yung pag-process sa guidelines and other processes under DBM para ma-implement ang salary increase. So, yung first na statement ng 2-in-1 na hike ay nangyari nung wala pang executive order. Nung may order na, ang sabi na ng DBM is they will work faster para sa mga process na kinakailangan para ma-implement agad itong pagtaas ng sahod. Kasi nga mayroon naman pong nakalaan na budget for this purpose ngayong 2024 at included yan doon sa miscellaneous personal benefit na fund ng atin pong gobyerno. So ang sa atin lamang ay hopefully lalabas ito pong guidelines from DBM, yung National Budget Circular, tapos ma-process agad yung allocation papunta sa mga offices ng gobyerno para hindi na po abutan ng 2025, ma-implement na agad itong pagtaas ng sahod ngayon taon ng 2024. So yun po, mahalaga na when we stick to the statements of agencies, tingnan po natin yung timing, yung ano po yung sitwasyon nung panahon na nabanggit yung statement na yan at yung mga causes kung bakit ganun yung statement ng agency. And the moment na magbago po yung sitwasyon, we will look into ano na naman yung bagong statement ng agency at doon naman po tayo mag-stick ng atin pong paniniwala.